Sana may pag-iba rito. No? Bakit parang natatakot pumunta sa unahan? Anyway, mga kapatid, maraming bagay ang kumukuha ng atensyon ng iglesia ngayon. Iniisip natin ang mga gusali, gaya nito, no? Kailangan pang ipaayos nang hindi sinasalaki ng masasamang tao at nananakawan. Sa amin, bagamat amin na yung aming property, nag-iipon pa rin kami na makabili ng mas malaki at may parking na property. Matagal na kaming nag-ipon. 10 million ang kailangan para mabili yung aming pinag-pay na property. At masasabi ko na yan ay isang halimbawa. Iniisip natin ang mga gusali, ang mga programa, ang mga ministry, attendance, pananalapi, mga komprehensya. So, this coming Monday, not this Monday, but next Monday, merong Adults Congress na gaganapin sa Alfonso. At alam ko, may nagpalit sa kayo ng attendee para doon, mga delegates. At si Dr. Bermeo, isang speaker, ako rin po ay isa sa speakers na inatasan. So, isa yan sa aming pinagkakaabalahan. No? Mga conference, fellowship, at mga espesyal na buhay, gaya nito, anniversary. Bago dumating ang araw ito, ako'y naniniwala na naging lubos na abala kayo. No? Naganda kayo. At walang masama sa mga bagay na ito na aking binanggit. Lalo na't kapag ginagamit natin ng wasto para sa kalwalhatian ng Diyos. Ngunit huwag nating kalimutan kung ano ang nasa puso ng utos ng ating Panginoon. At ito ay ang mga tao ay nangangailangan kay Kristo. Ang mga tao ay nangangailangan kay Kristo. Ang iglesia o misyon na ito ay hindi lamang isang lugar ng pagtitipon. Ang iglesia o misyon ay ang mga tinubos ng bayan ng Diyos na pinagkatiwalaan ng maluhating mensahe ng Ebanghelyo. Mga kapatid, may mga kaluluwang nakapaligid sa atin na naliligaw. May mga tao sa ating pamilya mismo na nangangailangan kay Kristo. May mga kapitbahay, kaibigan, katrabaho, at kaklase na nangangailangan kay Kristo. Paring mga nabanggit ay reliyoso, paring moral, kagalang-galang, edukado, matagumpay, o mabuti sa panlabas. Ngunit mga estanghero, pag pinag-usapan ng kaligtasan sa biyaya ng Diyos, they are not saved. Kung minsan, labis tayong nag-aalala sa pag-abot ng lahat, kaya natin hindi naabot ang isang tao lang. Isang tao lang. Iniisip natin marami. Lahat. Pero issue ay isang tao lang. Ang tema ay isang tao lang. Na pinag-usapan natin ang napakaraming tao. Ngunit nakalimutan natin ang isang individual. Ipinapanalangin natin ang revival sa night o sa isang lugar. Ngunit marahil hindi natin ipinapanalangin ang kaligtasan ng taong katabi natin sa trabaho. Katabi natin sa paaralan. Ipinapanalangin natin ang libo-libo na lumapit kay Kristo. Ngunit marahil ay hindi pa nyo nakausap ang isang kapitbahay tungkol kay Kristo. Sinasabi sa atin
natin, Panginoon, iligtas mo ang aming bansa. Ngunit, nasabi na ba natin, Panginoon, gamitin mo ako upang maabot ang isang tao ng Ebanghelyo. Nakikinig ba kayo? Amen. Naintindihan niyo ba ako? Amen. Have you ever prayed, Lord, use me to reach one person for you? Pabot ang isang tao para sa iyo. Kaya nais kong ipangaral ngayon sa inyong anibersaryo ang the power of one soul. Each one bring one. The power of one soul, each one bring one. Ang kapangyarihan ng isang kaluluwa, bawat isa, magdala ng isa. At dito sa John chapter 1, ay nagbibigay sa atin ng pinakasimple at pinakapangyarihang halimbawa ng personal evangelism sa New Testament. Nakilala ni Andres si Jesus. Si Andres ay nabago dahil sa kanyang natuklasan. At anong ginawa ni Andres? He went looking for one person. He went looking for one person. Look at your Bible sa verse 41. At sinasabi niyan, he findeth his brother Simon. Nakita niya ang kanyang kapatid na si Simon. At pagkatapos, ano sabi ng Biblia? Sinabi ni Andres, we have found the Messiah. Aming nasumpungan, aming nakita ang Mesiyas. And look at verse 42. Sabi diyan, and he brought him to Jesus. Dinala niya, sino? Si Simon kay Jesus. Napakagandang larawan. He said, hindi nag-organisa si Andres ng napakalaking evangelistic campaign. Hindi siya nag-aral sa libo-libo. Hindi siya nagtatag ng paaralan o sumulat ng aklat. Kumanap lamang siya ng isang tao. Sinabi sa kanya ang tungkol kay Kristo at dinala niya ang isang taong ito kay Jesus. Ang isang taong yun ay ang kanyang kapatid na si Simon Pedro. Isang lalaki ang dinala ni Andres na ginamit ng Diyos sa dakilang paraan itong si Pedro. Unang si Pedro ay nag-aral sa Pentecostes. Ipinahayag niya si Kristo sa libo-libong tao. At 3,000 souls got saved that day. At itong aral, leksyon, huwag natin kailanman maliitin kung ano ang maaaring gawin ng Diyos sa pamagitan ng isang kaluluwang dinadala natin kay Kristo. Huwag nating maliitin ang kayang gawin ng Diyos na gawin sa pamagitan ng isang kaluluwang dinadala natin kay Kristo. Nais ko lang linawan, mga kapatid, na hindi tayo ang nagliligtas ng mga kaluluwa. Ang Diyos ang nagliligtas ng mga kaluluwa. Hindi tayo nagbibigay ng bagong kapanganakan sa mga makasalanan. Ang banal na Espiritu ang nagbibigay ng bagong kapanganakan. Hindi tayo nagtatakda kung sino ang maliligtas. Ang Diyos sa kanyang soberanong kapangyarihan ang tumatawag sa kanyang mga hinirang patungo sa kanya. Ngunit itinalaga ng Diyos na ang Ebanghelyo ay ipangaral, ipatutuhanan, ipahayag at dalhin sa mga makasalanan. Sinabi sa Romans chapter 10, may Bible ba kayo pakibukas? At ilibag na sa Romans chapter 10, verses 14 to 15. Sabi diyan,
How then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? At sa ulit pa rin sabi, and how shall they preach except they be sent? So paano makapakinig ang mga tao ng Ebanghelyo kung walang isusugo ng Panginoon at tayo ang itinalaga ng Diyos na tayo ang isinusugo upang patutuhanan, ipahayag ang Ebanghelyo sa mga makasalanan. Ang soberanya ng Diyos ay hindi nagkakansela sa evangelism. Sa halip, ang sovereignty ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng pagtitiwala na maisagawa ang kanyang layunin sa pamamagitan ng kanyang paraang itinalaga. Bago kami napunta sa Parañaque, yun ang Bible study namin sa Pasay. Noong isang araw, sinama ko ni Pastor Milinta Mayo sa Parañaque na Santo Niño. Alam mo, maraming tao, pero magulo. Sabi ko, ayoko rito. Lord, ayoko rito. E doon ako dinala ng Panginoon. Kaya mag-ingat kayo sa magsabing ayaw nyo, ha? Doon mismo ako dinala ng Panginoon. Pangalan pa lang Santo Niño. Sarado Katoliko. Pag piyesta, sarado talaga yun. May panitsang pa sa banderitas. Ang ingay talaga sa mga bagapon. In fact, nung kami bago pa lang doon, talagang kami pinag-usig. Binato pa yung aming bintana, kundi si Sol sa aming panganay, kundi tamaan ng bubog. Pagkat may petition pa. Natalo sila. Kami nanalo. Talagang hindi naging madali. Pero bago kami napunta sa Parañaque, naging matibay na sa puso ko na hindi kami ang magliligtas sa mga tao. Ang Diyos ang magliligtas sa mga tao. Amen. Kaya kahit sarado Katolik kayo, nagpatuloy kami sa biyaya ng Diyos. Hindi mo kami kasing dakli ng pagpapana ng Diyos sa dasma, ay may mga kaluluwa na aming nabot ng Ebanghelyo. Sino mag-aakala? Katoliko yun, Santo Niño. Butik na lang ang pangalan namin, Santo Niño Grace Baptist Church. Ang pangit lang. Kaya hindi na namin tinuloy. Pero, may mga taong naligtas. Hindi hadlang ang pagiging sarado Katoliko ng mga tao sa isang lugar para hindi mabuksan ang Ebanghelyo sa kanilang bayan. Katulad dito, anuman ang kalagayan ng mga tao sa inyong paligid, hindi hadlang anuman ang kanyang reliyon, anuman ang kanyang buhay, ang Diyos ang nagliligtas. Ngunit kanyang itinalaga ang paraan ng kanyang pagliligtas. At ano yun? Ang pagbabahagi ng kanyang Ebanghelyo. To preach the gospel. Are you listening? Amen. Kaya ang iyong anibersaryo ninyo, saalang-alang natin ang mga katotohanan mula sa halimbawa ni Andres. Medyo marami. Okay. So una, the priority of seeking. Wala bang notebook yan? Table pen? Isa lang. Matatalino pala. No? Naka-register na rito. Dapat pagdadalo kayo, may notebook, mayroong sulatan. Hello? Hindi ako sanay na hindi nakikinig eh. Hindi dahil ako nag-witness. Dahil Word of God, ang ibabahagi ko eh. Word of God. So, ang unang utos, the priority of seeking,
He first find it, sabi niyan. Ang prioridad ng paghahanap, una niyang hinanap at sino yun? Ang kanyang kapatid na si Simon Pedro. Pansinin niyo yan ha. Umanap siya ng isang tao. Pagkakilala niya kay Kristo, ay nagbunga ng pagkilos patungo sa ibang tao. Kung totoong kilala mo si Kristo, hindi maaring hindi ka kilusin ito para ibahagi si Kristo sa ibang tao. Tingnan niyo yung kanyang paghahanap. Sabi niya, find it. Ibig sabihin, hindi ito aksidente. Ito'y sinadyang pagkilos. Hindi nagkataon lamang. Hinanap niya si Pedro. Hinanap niya siya. May isang tao na nasa kanyang puso. Nung makilala niya si Kristo, may isang tao na nasa kanyang puso para ibahagi si Kristo sa taong yan. Alam niya na may isang taong kailangang makarinig ng kanyang tatuklasang balita. Ang unang taong naisip niya ay ang kanyang sariling kapatid. Napakalang aral nito para sa atin. Nagsisimula ang evangelism baka hindi tayo tumitigisa. Libo-libong tao sa lugar na ito. Hindi nag-iisip tayo ng isang tao. Focus tayo sa isang tao. Babaginan natin ng Ebanghelyo. Madalas sabihin natin, Panginoon, send a revival to our church. Magandang panalangin yan. Ngunit, ang tinatanong ng Diyos sa ito, sino ang personal mong hinahanap? Sino ang personal mong nais baginan ng Ebanghelyo? Nais nating ligtasin Diyos ang libo-libo. Ngunit, ipinanalangin mo na ba ang isang tao sa buhay mo? Nais natin mabuno ang ating iglesia. Ngunit, nag-inventa ka, ano ba ng isang tao na dumulong sa iglesia? Nais natin maligtas ang mga makasalanan. Ngunit, may nakausap ka na ba na isang tao tungkol kay Kristo? May isang tao sa isip ni Andres, si Simon. Kaya itanong natin, ngayong umagang ito, sana nakikinig kayo. Hello? Sino ang iyong Simon? Sino ang isang tao na yan? Sino ang isang taong inilagay ng Diyos sa iyong puso na nasa iyong paligid na nangangailangan ng Ebanghelyo? Sino ang taong maaari mong simulan ipanalangin? Sino ang taong maaari mong kausapin at ibahagi ang pag-ibig ni Kristo? Kaya nga sabi John Gill, isang komentary, sa kanyang komentaryo sa ating teksto, sabi niya, matapos maapektuhan si Andres ni Kristo, agad niyang ibinahagi ang kanyang nakita at narinig. Ipinapakita niya na ang biyaya ay ibinabahagi. Hindi sinusolo. Ang mga tumanggap dito ay nagnais na makilala rin ito ng iba. That's the nature of grace. Yan po ang kalikasan ng biyaya. Kung tunay natin nauunawa ang ginawa ni Kristo para sa atin, dapat pagaling natin na matanggap din ng iba ang ating Panginoong Hesus Kristo. Halimbawa, isang lalaki nakita na susunog ang isang bahay. Nakalabas na siya o kasama siya na nakatira sa bahay na yun, nasusunog, nakalabas na siya at nakarating siya sa ligtas na lugar. Pagtapos lumingon siya, nakita niya sa bahay na yun
Meron pa siyang pamilya. Natutulog. Hindi alam na nasusunod ang bahay. Ano gagawin ng taong ito? Sasabihin niya, salamat Diyos. Ligtas na ako. Ganun ba lang? Hindi! Kung tunay na mahal niya yung mga tao na roon sa loob ng bahay, ano gagawin niya? Sisigaw siya! Kakatok siya! Tatawag siya sa mga pangalan ng mga tao nito. Gagawin niya ang lahat na kanyang makakaya upang mailabas sila. Bakit? Dahil alam niyang nasa panganib sila. Nasa panganib sila. Mga kapatid, ang mga makasalanang nasa paligid natin ay hindi lamang mga taong nangangailangan ng reliyon. Sila ay mga makasalanang nangangailangan kay Kristo. Nasa ilalim sila ng paghakol ng kasalanan kung wala si Kristo sa kanilang buhay at ipinagkatiwala sa atin ang mensahe ng kaligtasan. Kaya ang tanong ay hindi lamang, alam ko ba ang Ebanghelyo? Hindi yan. Kundi, sino ang hinahanap ko upang may bahagi sa kanya ang Ebanghelyo? Yan po ang pinakita rito sa paghahanap ni Andres. Take notice of another thing, the soul, ang kaluluwa. Hindi lamang ang presensya ni Simon ang hinanap ni Andres. Ang kaluluwa ni Simon, ang kanyang pinagmamalasakitan. Ang kaluluwa ni Simon. Si Simon ay isang mangingisda, may negosyo siya, may pamilya siya, may mga plano siya, may kalakasan at kainahan siya. Ngunit sa ilalim ng mga bagay na iyon, thank you, meron siyang walang hanggang kaluluwa. Meron siyang kaluluwa, thank you yan. Si Simon Pedro ay may kaluluwa. Hindi naman halang ang kaluluwa niya. Hindi siya taga-daig eh. Pero meron siyang kaluluwa. Nagbubuhay tayo sa mundong na umaling tayo sa panlabas na inyo. Itinatanong ng mga tao, anong trabaho niya, magkano kinikita niya, saan siya nakatira, anong posisyon niya, anong kanyang pinag-aralan. Ngunit tinuturuan tayo ng Diyos ngayon na magtanong ng mas malagang tanong. At ano yun? Saan gugugulin ng kaluluwa ng taong ito ang kanyang walang hanggan? Saan pumunta yung kanyang kaluluwa? Sa mga sabi sa Marcos 8:36, what shall a prophet avail if he shall gain the whole world and lose his own soul? Pinapahalaga ng mundo ang mga tao ayon sa kanilang ari-arian. Yan nakawan, bali, maleta. Sa kanilang tagumpay, edukasyon, posisyon, at reputasyon. Ngunit tinuturuan tayo ng Diyos na makita ang mga tao bilang walang hanggang kaluluwa na naikha niya. Mga kaluluwa, eternal soul. Pagpalagay natin na meron kang isang napakahalagang diamante. Diamante. Ano gagawin mo? Hindi mo ito tapon dito sa kalsada. Iingatan mo ito. Hindi mo iiwanan na walang nakabantay. Maingat mo itong aalagaan. Dahil alam mo ang halaga ng diamante. Sana totoo. Pero mga kapatid, ang kaluluwa ng isang tao ay higit na mahalaga kaysa anumang ari-arian sa lupa. Kaluluwa ng isang tao mas mahalaga sa diamante.
lalabasan nito ang buhay sa buhay na ito. Lalabasan nito ang iyong sasakyan. Bulok na sasakyan mo, hindi na tatakbo, may kaluluwa pa rin sa walang hanggan. Lalabasan nito yung karera. Hanggang dito lang sa lupa yung ating mga profesyon sa kabilang buhay. Wala na yan, halaga. Lalabasan nito yung ating mga bank accounts, yung ating reputasyon. Kaya nais ng Diyos, tatingnan natin ang mga tao sa ating paligid sa ibang paraan. Yung nakakainis mong kapitbahay ay isang kaluluwa. Yung may hirap mong pagsamang katrabaho ay isang kaluluwa. Yung hindi sumasampalataya at nag-uusip pa sa iyo, kamag-anak, ay isang kaluluwa. Yung suil na kabataan ay isang kaluluwa. At kung sino man na nakasakit sa iyo, yan ay isang kaluluwang tao. At si Kristo lamang, makinig kayo, si Kristo lamang ang makapagliligtas sa kaluluwang yon. Si Kristo lamang. Kaya yung hakbang, yung step na ginawa ni Andres, ating sundan. Hindi siya tumigil sa malasakit. Parang malasakit center ata yun. Hindi siya tumigil doon. Ay, okay na mamaya na. Thank you. Tapos din, mamang pala rito. Hindi siya tumigil sa malasakit. Kumilos siya. Kumilos. Umayo siya. Naghahanap siya. Nakahanap siya. Nagsalita siya. Dinala niya ang taong ito. Dinala niya ang taong ito. Naniniwala ko na tayong lahat ay may malasakit. Tayong lahat marahil ay nananalangin. May balak tayong mag-witness. You heard me right. May balak tayong mag-witness. Ang problema, hindi tayo kumikilos. Hindi ka kumikilos. Yun ang problema. Sinasabi natin, balang araw, kakausapin ko siya. Balang araw, iimbitahan ko siya. Balang araw, wiwitnessan ko siya. Ulit kung minsan, ang balang araw ay nagiging hindi kailanman. Hindi kailanman. Sabi ng Proverbs 11:30, the fruit of righteous is a tree of life, and he that winneth souls is wise. Sa aklat ni Spurgeon, sinabi niya ang kalagahan ng soul winning na nagbabala laban sa pagiging kontento sa gawaing pangreliyon habang walang burden para sa mga makasalanan. Walang burden. Kontento tayo nasa church, umaawit, nagkukwentuhan, kumakain. Pero walang burden kahit sa isang tao na makapakinig ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Hindi lamang ilan ang dumalo. Hindi yan ang burden natin. Hindi. Sino ang hinanap mo? Sino ang hinanap mo? Hindi lamang ang ganda ng service. Kundi, may tinuro ka na ba? Kay Kristo sa isang tao. Kung naniniwala talaga tayo sa biyaya ng Diyos, dapat magkaroon tayo ng malaking pagtitiwala sa evangelism. Bakit? Dahil ang kaligtasan ay hindi nakasalalay sa iyong husay magsalita.
personalidad o kakayahan. Ito'y nakasalalay sa Diyos lamang. Hindi ka tinawag upang bigyan ka, magbigay ng bagong kapanganakan sa mga makasalanan, ng new birth sa mga makasalanan. Tinawag ka ng Diyos upang ipayag si Kristo sa mga makasalanan. Ang Diyos lamang ang nagbibigay ng buhay. Ang Diyos lamang ang nagbubukas ng matang bulag. Ang Diyos lamang ang nagbibigay ng pagsisisi. Ang Diyos lamang ang nagbibigay ng pananampalataya. Ngunit ginagamit ng Diyos ang pag-witness ng Iglesia bilang kanyang itinalagang paraan. Paraan! Kaya, tama lang, manalangin kang buong tabang, pero hindi sapat yan. Maghanap ka ng buong katapatan. Magsalita ka ng malinaw at magtiwala ka sa biyaya ng Diyos. Yan po yung ating unang puntos. Mahaba pa oras. Ikaw sa pababa. Hello? Hello? Okay. Number 2, the proclamation of the Savior. Sabi ni Andres, we have found ang pagpapahayag ng tagapagligtas. Nasumpungan namin. The verse number 41. We have found the Messiah. Hindi lamang nakahanap si Andres kay Simon. Sinabi niya kay Simon ang kanyang nasumpungan. Ang evangelism ay nangangailangan ng pagpapahayag. Dapat nating sabihin sa mga tao ang tungkol kay Kristo. Kaya tingnan natin yung substance ng kanyang mensahe. Ang kanyang mensahe ay sino? Si Kristo. We have found the Messiah. Si Kristo. Hindi niya sinabi, nasumpungan namin ng isang bagong filosofiya. Hindi. Hindi niya sinabi, nasumpungan namin ng isang magandang lifestyle. Hindi. Hindi niya sinabi, nasumpungan namin ng isang paraan upang maging matagumpay. Hindi niya sinabi ang mga bagay na yun. Hindi sinabi niya, nasumpungan namin ang Mesiyas. Ang kanyang mensahe ay nakasentro sa isang persona at ang persona na iyon ay si Kristo Jesus. Amen. At yan ang puso ng biblical evangelism. Ang ebanghelyo ay hindi pangunahing tungkol sa pagpapasaya sa mga tao. Hindi ito pangunahing tungkol sa kasaganaan sa pananalapi. Hindi pangunahing tungkol sa pagiging kagalang-galang. Ang ebanghelyo ay nagpabayag ng maluhating persona at nagliligtas na gawa ni Heso Kristo. Si Heso Kristo. Si Kristo ang Mesiyas. Siya ang anak ng Diyos. Actually, siya ay Diyos mismo. Siya ang kordero ng Diyos. Siya ang maninubos. Si Kristo ang tagapagligtas. Siya ang hari ng mga hari. Si Kristo ang mensahe. Sabi sa verse 29, John 1:29, basa niyo yung Bible doon, habang dumadang po tayo. John 1:29, nandiyan ba kayo? Basa, talakas, handa, basa. Behold the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. Nasa mga ni Andres, ang Lamb of God na tinuro ni Juan Bautista. Ngayon, itinuro naman niya kay Simon ang tungkol kay Kristo, the Lamb of God. Isipin mo, nakatuklas ka ng lunas sa nakamamatay na sakit. Ikaw ang nakatuklas.
Alam mo na ito'y epektibo, ito'y gumagana, hindi ka racket, hindi ito scam. Ito ang nakagagaling ng sakit. At may alam ka ng mga tao na may sakit na pwedeng pangalangin itong natuklasan mong gamot. Anong gagawin mo? Di mo ba sasabihin sa mga taong yun? Mananahimik ka lang ba? Para sila sa buhay nila. Ganun ba? Hindi! Sasabihin mo sa kanila, may gamot dyan. May mga gagamot dyan. Try mo ito. Makatutulong sa'yo. Ganun ang gagawin natin. Ang pinakamalaking problema ng makasalanan ay hindi pera, hindi politika, hindi edukasyon, lalong hindi lipunan. Ang pinakamalaking problema ng mga tao ay kasalanan. Kasalanan. At ang pinakamalaking pangangailangan ng makasalanan ay hindi lamang pagpapakabait o reliyon. Ang talagang kailangan nila ay si Kristo Jesus, ang tagapagligtas na si Kristo Jesus. Si Andres, meron siyang katiyakan. Take note, sabi niya, we have found personal. Tiyak siya. Hindi nga lamang inuulit ang sinabi ng iba. Siya mismo, nasumpungan niya si Kristo, nakilala niya si Kristo. Alam niya yung kanyang sinasabi. Ito ang problema eh. Ang tagal mo ng member sa church, baka hindi ka ligtas. Baka hindi mo totoong naranasan si Kristo sa iyong buhay. Baka hindi mo kilala si Kristo. Kaya tanungin mo muna ang iyong sarili. Maging tapat tayo ngayon. Ligtas ka na ba? Tinanggap mo na ba si Kristo? Kilala mo ba si Kristo? Hindi, may alam ako tungkol kay Kristo. Hindi yung, ang tagal ko na sa church. Nabautismoan na ako. Hindi yan. Hindi rin, ang dami ko nang alam ng doktrina. Ang tinatanong natin ay, kilala mo ba si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay? Sabi ni Paul sa Philippians 3:10, that I may know Him. Dapat munang ang Ebanghelyo ay ikaw mismo nakaranas. Dapat munang si Kristo ay iyong munang nakilala. Dapat ang kaligtasan ay iyong nakamtan muna. Dapat ligtas ka muna. Bago ka magbayag sa iba. Bago ka magkwento sa iba. Ang biblical grace ay nagbubunga ng pagpapakumbaba. Nagbubunga ng kasiyahan. Kaya anniversary dapat masaya. Ang Word of God dapat masaya. Hindi na akong sabihin kanina, condolence eh. Nauna na si Pastor Noel kasi Pastor Noel. Pinarindihan kayo, bakit malungkot ang buhay mo ha? Pero sa kaingan, walang abas ang dandalan yan. Sorry. Pero ang tumagat ng grace of God, dapat masaya. At higit sa lahat, dapat matapang na magbahagi ng salita ng Diyos. Dahil naunawaan natin na ang kaligtasan ay gawa ng Diyos. Mula simula hanggang wakas, gawa ng Diyos. Hindi tayo nangaral dahil our persuasion can manufacture regeneration. No. Nangaral tayo dahil itinalaga ng Diyos ang pagbabahagi ng Ebanghelyo bilang paraan kung saan tinatawag niya ang isang makasalanan. Ulit-ulit sinabi ni Spurgeon sa kanyang aklat, ang kahalagahan ng pagpapanatili sa mensahe ng krus
at ang ipinako sa krus na manlulubos na sentro ng ministeryo ng Ebanghelyo. Yan ang mensahe dapat nating ipayag. Si Kristo at ang kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Simple lang. Take notice of the simplicity. Simple lang. Simple. Sinabi ni Andres, we have found the Messiah. Simple lang. Kung minsan ginagawa natin napaka-komplikado ang soul winning. Hindi mo kailangan malaman ang lahat ng sagot. Hindi. Hindi mo kailangan maging theological professor. Hindi mo kailangan maging scholar. Hindi mo kailangan manalo sa mga debate. Kailangan lang kilala mo si Kristo. Tinanggap mo si Kristo. At matabat na sabihin kung ano sinasabi ng Biblia tungkol kay Kristo at sa kaligtasan. Maaari mong sabihin, hayaan mong sabihan ko sa iyo kung ano ginawa ni Yesu Kristo. O kaya, hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano sinasabi ng Biblia tungkol sa kasalanan. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung bakit dumating si Kristo dito sa lupa. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano yung nangyari sa Calvary. Hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo ang ibig sabihin ng magsisi at mananampalataya sa Ebanghelyo. Simple lang. Simple lang. Pero makapangyarihan ba yun? Oo! Sa pagtingin, makapangyarihan na yun. We have found the Messiah. Sapagkat ang kapangyarihan ng Ebanghelyo, listen, ay wala sa mensahero. Ang kapangyarihan ng Ebanghelyo ay nasa Ebanghelyo. Sabi ni Paul, I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth. Ang kapangyarihan ng Ebanghelyo ay sa Ebanghelyo mismo. Meron mga isang lalaki, di marunong magbasa di marunong magsulat. Pero nakinig sa mensahe ng pastor tungkol sa kaligtasan at tinanggap niya yung biyaya ng Panginoon. Nagsisya ng gospel. Inamin niya sa tao, hindi ako nakapagbasa, hindi ako makapagsulat, hindi mataas ang aking pinag-aralan. Pero meron ako, gusto kong ibahagi sa iyo. Si Kristo. Si Kristo. Yun ang sinabi ni Andres. We have found the Messiah. Mga kabatid, hindi lang si Andres, kundi tayo rin naman. Nasumpungan natin ang Mesiyas. Nasumpungan natin si Jesus na nagliligtas ng mga makasalanan. Nasumpungan natin si Jesus na nagpapatawad sa ating mga sala. Nasumpungan natin si Jesus na ipagsundo. Ay, gulo na. Nakipagsundo sa makasalanan sa Diyos. Nasumpungan natin si Jesus na namatay para sa di matuwid. Nasumpungan natin si Jesus muling nabuhay mula sa patay. At nasumpungan natin si Jesus na muling babalik para sa kanyang bayan. Bakit tayo mananahimik? Hello? Bakit tayo hindi magbabahagi? Bakit tayo nakatunganga? Bakit tayo nananahimik? Kaya nga sa pangatlong puntos, ay malapit na. Salamat. The persuasion of the saint. Sabi ng verse, and he brought him. Tingnan niya, si Pedro, di Andres. Nandito yung persuasion of the saint. Ito magiging napaka-personal ng mensahe nito. Hey, listen. Malapit ako sa inyo.
Sapagat napaka-personal na mensahe nito. Hindi lamang nagsalita si Andres, nagdala si Andres. Hindi niya iniligtas si Simon. Hindi niya binigyan ng bagong kabanakan si Simon. Hindi niya binigyan ng pananampalataya si Simon. Dinala niya si Simon kay Jesus. At napakalaga ng pagkakaibang yan. Bigyan pa sinuli natin yung panyaya. Inanyayahan niya si Simon na lumapit. Sa mga naunang talata, sa verse 39, tingnan nyo, narinig niya ang panyaya. Come and see. Nauna sa ating teksto, verse 39, come and see. Ginawa ni Andres, lumapit. Tinugol yung panyaya. Nakilala niya si Kristo. Sinampalatayanan niya si Kristo. Ang ginawa nang nag-agaya sa kanya, lumapit si Andres, ginawa niya rin kay Simon. Ginawa niya rin kay Simon. Dinala niya si Simon sa Panginoon. May sense of, may holy urgency sa biblical evangelism. Hindi lamang natin sinasabi, interesting si Jesus. Sinasabi natin, makinig niyo, halika at makinig tungkol kay Jesus. Halika at pakinggan mo ang Ebanghelyo. Halika at makinig sa pangangaral tungkol kay Kristo. Halika! Tingnan kung ano ang sinasabi ng Biblia. May pagmamahal natin hinihikayat ang mga makasalanan patungkol kay Kristo. Ulit, alimbawa, may isang tao nakatayo sa labas ng nasusunog na gusali. Nasusunog yung building. Nasabi mo, maliit ang apoy. Ano ba? Maliit ang apoy. Hindi. Anong gagawin mo? Sisigaw ka. Tumakas kayo! Nasusunog ang building nyo! Lumabas kayo! Nasusunog ang usali. May agency. Dahil may panganib. Urgent. Dahil may panganib. Ganun ang Ebanghelyo. Naglalaman ng mapagbiyayang panyaya at solemn na babala. May awa kay Kristo, totoo yun. Ngunit, may paghukom din kung wala sa Kristo. Ulitin ko, may awa kay Kristo, ngunit may paghukom kung wala kay Kristo. May kaligtasan kay Kristo, pero meron din kaparusahan. May buhay yung walang hanggan, ngunit may walang hanggang kaparusahan. Anong ibig sabihin natin? May urgency yung pangahalan ng Ebanghelyo. Makikiusap tayo, hindi tayo namimilit. Nagwawarning tayo ng walang puot. Nagkikayat tayo ng walang paglilinlang. Nag-aanyaya tayo na hindi nagpapanggap na kaya kontrolin natin ang sovereignty ng God. No. Nakikiramay tayo na sympathy. Yun ang ginawa ni Simon. Pumunta siya sa kanyang kapatid. May relasyon sila. Magkapatid. May pagmamahal. May malasakit. Ang evangelism ay hindi malamig na tungkuling pangreliyon lamang. Nakikitungo tayo sa mga tao. Mga taong may takot. Mga taong may sugat. Mga taong may tanong. Mga taong may kasalanan. Mga taong may pamilya. Mga taong may pagsisisi. Dapat natin lapitan silang mayabang.
nung mamatay yung nanay ko, lola ko, eh mahal sa akin yun eh. Pero sa akin namatay. Eh nung bata pa ako, saradong Katoliko kami. At yung lola ko yung una yun, naka-vibes ko. Kalaban ko sa 21. Ang libangan namin dalawa. Sugal. Pero binalita sa amin, namatay na lola ko. Eh nung tinanggap ko yung balita, at the age of 13, nakarinig na ako ng Ebanghelyo. I know I am saved sa Baptist Church sa San Andres, Bukid. And when I heard about that, knowing yung lola ko ay sarado, nalungkot ako. Hindi ko na siya maililigtas. Alam ko na sa impyerno yung lola ko. Kaya nga, minsan nung dumalaw sa akin ng Diyo, sa saksi ni Escoba, kasi sinasabi ko lang impyerno, muntik na akong ma-encourage. Gusto ko ligtas ang lola ko eh. But I read the Bible. Hindi yun, totoong may impyerno. Sabi ng Biblia, eh ang lola ko, sarado Katoliko yun. Nanay ko ganun din. Dami namin santo. Kaya ako, Antonio, dahil kay San Antonio de Padua. Kasi ano, sarado Katoliko talaga. Eh, nung napunta ako sa Grace, ganun tumabang ang pananampalataya ko. Isa-isa kong tinapon ng santo sa Poso Negro. Bukas yung Poso Negro, tinapon. Hindi ko yung nanay ko, ay okay Pero nung tinapon ko na yung Sacred Heart, yung frame na malaki na merong litrato ng Kristo nila na kahit saan ka pumunta nakatingin sa'yo, yung itinapon ko, nagalit nanay ko. Pinapalayas ako. Sabi ko na yung totoong Diyos yan. Hindi natin umahon sa puso ng Diyos. Kung hindi niya kayang iligtas kayo, sa Poso Negro, hindi kayo kayang iligtas yan sa impyerno. 8 years, pinag-pray ko nanay ko. Pag nag-forward ako, nagtataka si Pastor, lumba. Tinulumba ko yan. Ano ba problema mo? Ba't forward ka ng forward? Sabi ko, hindi pa ako amo sa Biblia eh. Sabi ko, paano ako mag-enjoy sa langit? Kung nanay ko nasa impyerno. Paano ko magagawang manahimik, umawit, matuwa, at pumunta sa langit, kung nanay ko pumunta sa impyerno? Iniiyak ko sa Panginoon yan. At anong laki ng tuwa ko ng isang araw na iniiyak ko, dinala ko sa Panginoon ang nanay ko. Naging member ng GMA. Naging special number kasama ng mga kababaihan. Nadala ko sa Panginoon ng nanay ko. Napakasarap ng pakiramdam. Ang nanay mo, ang tatay mo, ang asawa mo, kapatid mo, kaibigan mo, meron kang mensahe, meron kang kapangyarihan na binigay ng Diyos, ang Ebanghelyo. Pero hindi mo hinahanap sila. Hindi mo dinadala sila sa Panginoon. Mga kapatid, ang mga tao ay hindi mga proyekto. Sila, ulitin ko, ay mga kaluluwa. Kaya kausapin natin sila. Share the gospel to them. Ipag-pray natin sila. Maliin natin sila. Buksan natin ang ating Biblia at share sa kanila. Ituro natin kay Kristo sa kanila. Kalala ko kasi only boy ako
Kaya spoiled ako. At mama's boy. May picture pa ako, nanay ko, nilagay, my only boy. Tama niya? Nung bata pa ako, pag mayroon akong ginawa, ako ang lumalayas. Nagtatago ako sa St. Anthony. Habang hanap sila. Ako may kasalanan. Ako lumalayas. Buang. Pero nung naligtas ako, bago pa yan, sumasagot ako sa nanay ko. Salbay akong anak. Salbay akong kapatid. Pero nung naligtas, nakilala ko, naging malinaw sa akin ng Ebanghelyo, kasama sa akin. Nung pinapalayas ako ng nanay ko, sumasagot pa rin ako. Pero Bible. Bible. Sabi kasi ng Biblia, yan ay mga Diyos-Diyosan. Di kayo niligtas yan. Sumasagot ako. I share the gospel to my mother. Akala niya sumasagot lang ako. Nag-share ako ng gospel. Si Kristo, kailangan mo si Kristo. Hindi si Mary. Hindi Katoliko. Sumasagot ako, but I share the gospel. You should share the gospel. At sa panghuli, bigyan pa sa inyo yung soberanong tagumpay. Ano nangyari kay Pedro? May kusap pa ba ako nito? Amen. Ha? May kusap pa ako. Amen. Malapit na matapos po. Huwag ka na akong tingnan na parang may tsumanak. Si Pedro ay naligtas. Yung maganda, di ba? Naging dakilang apostol. Nagpagdala ng libo-libong tao sa mundo. Ginamit si Pedro sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Pastor Bersin yung nagsisinyo ng Ebanghelyo. Pastor, si Mrs. Lumba. Marami yung nadala si Mrs. Lumba. Pero yung mga member sa DASMA at mga anak ng DASMA at apo ng DASMA, laking gawa ni Nanay Lumba sa langit. Laki din yung ni Pastor Bersin sa langit. Pray ng Panginoon. Pero siya mag-iisip, si Ber, magiging pastor. Nag-yoga yan. Kaysa tanas yun. Nagkakarate yan. Sino mag-iisip na gano'n? Tumbay lang si Nanay Lumba o si Pastor Lumba. Sabagay, inabutan nila yung pagpapala ng Panginoon. Alam ko yung kasiyahan nila sa kanilang puso. But they never thought na si Ber ay magkapagdadala na ganyang karaming kaluluwa. That's the power of one soul. Hindi mo alam, yung dadali mo baka maging pastor yan. Yung dadali mo baka magdala ng maraming kaluluwa yan. Magiging Sunday school teacher yan. Mahusay kumanta yan. Nagamitin ng Panginoon. The power of one soul. Parang isang posporo, palito. Silindar mo, magdilim pa rin yan. Pero yung bawat isa mayroon ng palito, magliliwanag sa isang madilim na lugar. Maliit lang tayo, posporo lang tayo. Pero kung bawat isa, magdadala ng isa, anong liwanag ang dala natin dito sa balay, Mai? Tama ba yan? Amen. Balay. Sabi yung address. Balay. Balay lang tayo. Hindi malainin. Tama ba yun? Malainin. Malainin, hindi sinok, no? Inin lang, inin. Okay. Diyan ba kayo? Alam nyo, when we win souls,
i-glorify God. Mas lalong nalulugod ang Diyos. Isipin mo, kumakanta tayo dito, pero yung nanay mo hindi ligtas. Hindi mo siya share, hindi mo pinag-pray. Nagtuturo ka sa mga bata, pero yung mahal mo sa buhay, wala kang pakialam. Ang tawag mo dyan. Naging hypocrite tayo eh. We pretend everything to be okay, but it's not okay. You didn't even share the gospel to your loved ones. Imbitahan mo sila. Ipanalangin mo sila. Alak naman ko na. Mahaba pa lang ito. Ito, sabi ko, gamitin ko napaka-personal. Sino may ballpen? Di boyfriend, ballpen. Sino may papel? May ballpen. Tapos yung kamay mo, ballpen mo. Abutin tayo ng madaling ng kinabukasan dito. Dapat may ballpen kayo eh. Pag uwi nyo, ganito gawin nyo. Pero ngayon may ballpen, may notebook ba kayo? Kung di, sa likod ng Bible nyo, sulat nyo. Sino yung isang tao lang, na nais nyo madala sa Panginoon. Sulat nyo sa Bible nyo, sulat nyo sa notebook nyo. Isang tao lang, isa lang! Isa lang! Sulat nyo! Yung ilagay ng Panginoon sa inyong puso, isulat nyo! Sino yan? Sulat mo. Maaaring ang iyong asawa, kahit nabibisit ka dyan, paano ang iyong anak, ang iyong kapatid, ang iyong magulang, sulat nyo, sige. Kaibigan, kapitbahay, katrabaho, sulat nyo, isa lang. Kaklase. Tapos, panalangin mo. Ngayon, magbibigay ko ng panyaya. Una mong gawin, ipanalangin ng taong sinulat mo dyan. Wala kang ballpen, wala kang panulat. Kung nilagay ng Diyos sa puso mo, isang tao lang, nilagay ng Diyos sa puso mo, ipapanalangin mo. Panalangin mo yan. At pagkatapos ito, ang panalangin mo, makinig ka, mabahaginan mo siya ng Ebanghelyo. Lord, use me to share the gospel to this person. Bigyan mo ko ng tapang, bigyan mo ko ng wisdom to share the gospel to this person. Di pa tapos. Pangatlo, try mo siyang imbitahan. Dalhin sa church. Hello? Tandaan mo, isang tao lang ha. Try mong imbitahan. Magsisimula tayo sa nilagay sa puso mo, isinulat mo, ipag-pray natin yan. Sishare mo yung gospel, you pray to God to give you boldness. Pangatlo, you pray to God to invite that person. At kung tumanggi, listen, kung tumanggi, huwag kang sumuko. Ayaw niya. Huwag kang sumuko. Pagpatuloy mo siyang ipag-pray. Keep on praying. Keep on trying to invite that person. Alam niyo ba na bago ko napunta sa race, si Pastor Miling Tamayo, nagtiyaga sa akin. Pinagtataguan ko yan eh. Nagtatago ko sa kulungan ng baboy nila Muligyo. Kapit-bahay namin. One time, nag-iigib ako. Hindi ako nakatanggi. Nag-iigib ako sa kali. Nagbibing nga ako eh. Aba, yung Toyota, sinabayan ako. Sakay ka na, Brad. Di sakay ka na. Ang daming beses ko na siyang tinanggihan. Ang daming beses ko na siyang inayawan. Pero hindi siya sumuko sa akin.
Hindi niya ako sinukuan. Kaya isang araw, sabi ko, sige po, kasama na ako. And you know what? Isang ating lang yun. But that changed ang aking buhay. Binagulo ng aking buhay. Wala ako rito ngayon, hindi sa pagtsatsaga ng tao na yun. Hindi dahil tuwanggi ka. Tinanggihan ko siya, tumayaw na. Hindi dahil tinanggihan ka, ayaw mo na. Keep on praying! Keep on sharing! Alam niyo, meron akong Bible study doon sa face. May lalaki nasa bintana, lagi nakadungaw. Lagi ko inaanyayahan. Dalo po kayo, dalo. Nagagalit niya nga sa akin eh. Pero isang araw, sabi niya sa akin, sige Brad, next Saturday, dadalo na ako dyan. Ila Sister Linda ako nagbabible study. Sige po ha? Next Saturday. Next Saturday, bumalik ko. Nasarado bintana. Sabi ko, pamihira naman. Hindi pa uso scammer nung araw eh. Kung uso sabihin ko, na-scam ako. Parang ganito ako, tinabol ako na isang tao, sabi, Brad, yung inainyahan mo dyan, namatay kahapon. Patay na. Sabi ko dapat, sinera ko ng gospel. Yun ang una, share. You pray and you share, you try to invite. Ang ibig, yun ang problema natin. We fail to share. But Andrew, he shared Christ. At least you shared Christ. Sa isang tao lang yan. Papanalangin natin. And I hope and pray that God will reward your faithfulness. Amen. After that, another person, kung nilagay sa puso mo, doon ka na nakatutok, talagang ipag-pray mo, i-share mo ng gospel. Hindi casual, hindi formal lang, hindi pakita ang tao lang. Talagang gusto mong maligtas ang tao na yan. Sabi ng Biblia, di ba? The prayer of a righteous person. Ha? Ano yan? What kind of prayer? Masidi. Diba? Taimtim na panalangin ng isang tao, pinakikinggan ng Diyos. So mga kapatid, hindi lang yung tema ng anniversary na. Pagod na rin ako eh. Sabi naman may sakit. At sabi nga nung isang preacher, when this get numb, this get down. Pag namamanidoroipit natin, nabubuna eh. Pero huwag sanang nabubuna tayo ngayon. Seryoso ang ating pinag-usap. Kaluluwa. Kailangan ng ligtas. Tayong lahat ay tumayo.